Pastor. Ikaw ang sulungista. Ah, ikaw bang sulungista? Wala ang gitarista. Hindi na kaligtas sa KFC ka no, Pastor? Ay, sorry, Pastor. KFC. KFC, Pastor. Sila ang may favorite. Open please. Baka yung mga susunod dyan sa loob, ah.
Okay din yung kiss. She said no. Sino pa wala? Mga kapatid? Wala na? Ang tawa kayo masaya. Relationship sa kanila. Sister Rosalyn, ano yun sa'yo? Arjan Paul Ariola at saka Son Rizaldo. Sino pa wala na? Mga tinatago yun yung mga kapatid, unspoken. Baka mamaya puputok na yan. Wala na? Praise God. So bago po ang lahat at bago ko po ibigay kay Pastor, may meeting po tayo mamaya kay Sister Juratin. So wag muna kayong alisa. May meeting po tayo sa so, thank you. Wala na? Okay. Bigay ko na lahat kay Pastor. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Lahat ba ay pinagpala ng Diyos? Amen! Amen. It's good to know that we are blessed and that God is leading His church, mga kapatid. At ang Panginoon ang siya nagpapala sa bawat isa. Why don't we all stand right now as we come to the Lord in prayer. Let's pray for Seth, Timothy, healing, and also si Jordan. John Paul Ariola. Anong prayer ko? Good relationship sila sa magkaayusan na sila ng kapatid ko basta kasi nagbangka ito. Okay. So, sino to? Kapatid ba yan? Anak ko yan si Arjan. Anak mo. Okay. So, praise God. Tayo manalangin sa Diyos. Kasama na rin yung Actually, ang nanay open. unspoken prayer requests at isama sa panalangin ng mga Mama, prayer request na ito. will you open for Grace Ang her Diyos oil? ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay siyang noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for this privilege of coming before your holy throne. Sabi mo, Panginoon, na may access na kami ngayon sa iyong trono. Unlimited access. Kaya Lord, dalangin namin ngayon, O Diyos, sa aming mga panalangin ngayon, inaabot namin sa iyong trono ng biyaya, Panginoon Lord, si Seth Timothy, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sinasaway namin ang fever, Panginoon, at anumang source ng karamdamang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magkaroon ngayon ng kagalingan, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. At lahat ng may mga anak nito, Panginoon, proteksyon para sa mga anak nito, O Diyos. Hallelujah. Pagtanggalin mo ang mga pag-aalala sa aming mga isipan. Salamat din sa kagalingan ng Mr. Maribel, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa victory sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Alam namin ikaw ang manggagamot namin, Panginoon. Hallelujah. Meron din po, Panginoon, si John Paul Ariola at Panginoon ang kanyang mahal sa buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pumilos ka sa kanilang relasyon, Panginoon. Magkaroon ng peace, kapayapaan, pagbabalik loob sa bawat isa, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Restore their relationships, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Inaabot din namin, O Diyos, ang bawat mga unspoken prayer request ngayon, Panginoon. Ikaw ang siyang maboto, O Diyos, sa puso ng bawat isa ngayon, O Diyos, na may mga pananalangin na maaaring hindi na masabing publicly. Pero ikaw, hindi lihim ito sa iyo, Panginoon. Alam mo ang lahat ng mga bagay. Kaya, Panginoon, dalangin namin, ikaw magbigay ng direksyon sa bawat isa, Panginoon. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Kaya, Panginoon, Lord God, binabalik namin lahat ng papuri. Salamat sa lahat ng mga blessing mo sa Life Joy Church, Panginoon. Pagpalain mo yung mga ginagamit ng mga tao. Lord God, we bring back glory, praises, honor, power, in the mighty and precious name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Kung meron kayong mga banal na kasulatan, let's open it in the Gospel of Matthew. Matthew chapter 27 to 37. Mateo 27:32. Praise the Lord. So nakita nyo na?
Ganito po ang sabi sa wikang Ingles. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Praise God. Natagpuan nila si Simon na taga Cyrene at siya ay pinilit nilang pasanin ang cross ng Panginoong Jesucristo. Ganon din sa Matthew chapter 6, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 24. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. At sa last verse, verse 33, laktaw nyo lang yan, chapter 6, 33, at alam kong favorite ng lahat ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. At nais kong dalhin sa inyo, mga kapatid, ang isang mensahe pinamagatang cross-bearing. Ang pagbubuhat ng cross. Wala pong tao na natutuwa pag nabanggit yung salitang cross. Unang-una, mabigat. At ang cross ay simbolo ng kamatayan. Hallelujah. Kaya ating dalangin ngayon sa Panginoon, ang kapatid, ang kanyang pangunguna sa mga kanyang mga salita. Dakilang Ama, nagkapasalamat kami. Salamat, Lord God, sa pribilehiyo na kami ay makaupo sa iyong hapagkainan upang kumain ng tinapay ng buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon. Pagpira-pirasuhin mo ito ngayon, O Diyos, hallelujah. Magsilbi itong kalakasan, magsilbi itong kalusugan, magsilbi itong inspirasyon, Panginoon. Nang sa gayon, higit pa kaming maglingkod sa iyo ng taos sa aming mga puso, Panginoon. At walang agam-agam, kung hindi, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na kami ay mag-apoy, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. At dalangin namin, O Diyos, ang pangunguna mo, ang gamay mo sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ano ba ang buhat? Ano ba ang buhat mo? Ano ba ang buhat mo? Ano buhat mo? Sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa talatang ating binasa, mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ating makikita sa banal na kasulatan, na ang Panginoong Jesucristo, He was on the way to Calvary. At daladala niya yung cross na ibinigay sa kanya. Pinapasan siya sa cross, mga kapatid, upang ito doon siya mamatay. Ang cross ay hindi po magandang simbolo. Sa ating panahon ngayon, ay para bagang panakot ito sa multo, hindi ba? At nakikita nyo sa mga pelikula, at pagka minsan nakakarinig ka ng mga balita, may mga pelikula ngayon, mga kapatid, meron pang nabalita na meron daw aswang sa Bulacan. Hindi ba yan? Sabi lang sa ano ba yung tingnan namin, parang ano yata yun, 24 oras, ano? Natatakot sila ngayon sa Bulacan dahil may aswang daw. At meron pong isang pamilya na bumili ng mga bawang para panakot sa mga aswang, mga kapatid. Praise God, dahil merong pumatay ng kanilang mga bibi at ng kanilang mga baboy. No? At meron namang iba nag-ipon na ng cross, mga kapatid, para ipanakot sa mga maligno. Praise God. Pero alam niyo ba, originally, ang cross ay hindi magandang simbolo. Dahil nung unang panahon, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, specifically during the Roman Empire, nang ang Roman Empire, mga kapatid, ay siyang namumuno halos sa buong sanlibutan. Ang cross ay simbolo ng pinakamalupit na parusa sa isang tao. Na kapag ikaw ay nagrebelde sa Roman Empire, sa gobyerno ng Romano, mga kapatid, ang parusang ilalapat sa iyo ay ang kamatayan sa krus. Hello? Kaya ang cross, pag naisip ng mga tao, cross, nung unang panahon, ay, naku, nakakatakot yan. Ayokong maipako sa cross. Ayokong mamatay. Ayokong magbuhat ng cross. Hello? Because the cross is a symbol of death. Kamatayan ang naiisip. At alam niyo ba, mga kapatid, ayon sa mga dalubhasa, ang kamatayan sa cross ay napakatagal na paghihirap.
Bakit? Habang nakabayubay ka ron sa cross, mga kapatid, yung iyong lungs ay dahan-dahang napipisa, nagkukulaps yan, mga kapatid. Kaya yung hirap doon, halos na, hinahabol mo, at ang gagawin pa nila, mga kapatid, etong tuhod mo, yan ang bumubuhat sa iyong katawan. Pero dahil sa pagod, nagkukulaps na rin yan, mga kapatid. At dahan-dahan, yung tubig at dugo, naghahalo na doon sa loob ng iyong lungs. At ang sabi nila, mga kapatid, ang isang cause ng kamatayan sa cross ay asphyxiation. Ibig sabihin, dahan-dahan kang nalulunod, dahan-dahan kang nawawalan ng hininga, mga kapatid. Hello? Amen. Grabing pagdurusa ito. At ngayon sa ating talatang binasa, mga kapatid, pasan-pasan ng Panginoon ang krus. Halos buong gabi na wala siyang tulog dahil sa mga pagpapahirap na ginawa sa kanya ng mga Roman soldiers. Hindi lang yan, mga kapatid, hinagupit pa yung kanyang likod, tumutulo ang dugo pababa doon sa kanyang talampakan, mga kapatid. Samantalang ganun, buhat-buhat niya pa ang isang napakabigat na kahoy. Hello? At ito ngayon, mga kapatid, habang buhat-buhat niya ito, sabi ng Biblia, bumigay yung kanyang tuhod, natumba ang Panginoon, bumagsak doon sa Via Dolorosa, yung daan ng pagdurusa, mga kapatid. Pinapatayo siya, hinagupit, tayo, buhatin mo yung cross. Hindi niya na mabuhat. Pagod na, mga kapatid. At nandoon, merong isang tao na nagngangalang si Simon of Cyrene. Hello, sabi niyo nga, Simon. At si Simon, mga kapatid, ayon sa kanila, ang Cyrene, yan po ay nasa bandang Africa. Yan ay malapit sa Carthage. Doon yan. Galing pa doon itong si Simon. Bakit siya napunta ng Jerusalem? Ano kaya ang dahilan? Ano ang pakay niya? Business trip ba ito? Hello? Kung minsan, galing tayo sa iba't ibang mga lugar, mga kapatid. Iba't iba ang ating mga pinanggalingan. Pero somehow, mga kapatid, in the plan of God, in the mind of God, nakita ka na ng Diyos. Alam na ng Panginoon, magmi-meet tayo, magkikita tayo sa sanandaan na ito. Mamimit mo ako sa iyong buhay. Hello? Sa Diyos, mga kapatid, walang aksidente. Yes. Walang nagkataon lang. Asinwerte ka lang. Dahil yung mga bituin, ang sabi ng mga tala, ito ang mangyayari ngayon sa iyong buhay. Meron sa ating mga mahilig magbasa ng horoscope, mga kapatid. Ano kaya ang mangyayari sa akin sa araw na ito? At merong mga hulascope. Ang tawag nila. Naalala ko doon, binabasa ko kasi tuwan-tuwa ako dahil puro kalokohan yung nakalagay doon, mga kapatid. Sabi niya, ngayon, siswertehin ka sa iyong paglalakad. Mababangga mo ang magbabago sa iyong buhay. Mga kapatid, nabangga siya, nabaldado, nabago nga ang buhay. Pero alam niyo ba, ang sabi ng Biblia, na sa ating prayer kanina binanggit ko, the steps of a good man, yung taong matuwid, yung taong may takot sa Diyos. Ang mga hakbang mo, hindi yan nagkakataon lang. Hindi yan para bagang, nagkataon lang, ito ang aking yapak. No, ang sabi ng Bible, it is ordered by the Lord. Sabihin niyo nga, ordered by the Lord. Ang ibig sabihin yan, hakbang ka, Sister Rachel, ang Diyos ang hahawak sa iyong paa. Anak, huwag dyan. Dito ang hakbang mo. Dito ang hakbang mo. Dito ang hakbang mo. Bakit? Naghihintay ang pagpapala sa iyong buhay. Hallelujah. There is no accident in God. Sa tao, para bagang nagkataon lang, nagtagpo lang, mga kapatid. Sabi nila, serendipity. Diba? Na parang nagkataon, deja vu. Alam niyo ba? Mga French word, mga kapatid. Deja vu. Talagang para bagang pinagtagpo kayo ng tadhana. Sana'y maaning ibalik ang kahapon. Diba? Yung mga team song nating, mga kapatid. Si Simon the Cyrene pumunta ng Jerusalem. Ni sa guni-guni niya, hindi niya alam na magbubuhat siya ng cross sa araw na yan. Maaari ang iniisip niya, may business transaction ako ngayon. Milyon-milyon ang aking kakamtin na salapi. Maaaring iniisip naman niya, may problema ako. Kailangan kong ayusin ngayon. Kailangan ma-meet ko ang tao na ito sa oras na ito, sa tamang panahon, sa tamang oras na ito. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Pero hindi niya alam, mga kapatid. Hello,
meron sa inyo rito. Sa Pilipinas, mga kapatid, akala mo kung sino ka, di ba? Pag may kumotok sa iyong bahay, kami po ay may dalang mga Biblia. Yan, nalaki pa naman ng Bible, parang encyclopedia, mga kapatid. Nakakatakot! Kaya nang sabi mo kagad, wala akong panahon sa mga Bible na yan! I'm a very busy woman. Tapos pagsara ng pinto, nagutong it's lang pala. Pero ano, ang hindi mo alam, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Hello? Akala mo makakatakas ka, sabi ni Lord. Uhulihin kita! Uhulihin kita saan? Sa Hong Kong! Tingnan mo, Panginoon. Simon was seemingly a stranger, mga kapatid. Isang estranghero, para bagang walang mangyayari sa araw na yon. Pero eto, biglang natumba ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Roman soldier, "Hoy, ikaw!" Sabi siguro ni Simon, sino? Ikaw! Sabi mo nga, ikaw. Ikaw! Tulong mo yung sarili mo, ako. Ang problema, ito ang problema, mga kapatid. Merong krus. Walang tao na gustong bumuhat ng krus. At walang tao na gustong maipako sa krus. In fact, maging ang Panginoong Hesukristo, di ba? Nung siya'y nananalangin doon sa Gethsemane, anong sabi niya? "Oh, let this cup pass from me." Kasi alam niya yung hirap eh. Hello? Alam ng Panginoon na ang bubuhatin niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ang sabi niya, "Let this cup pass from me." Nevertheless, salamat na lang may word na nevertheless. Hello, sabihin nyo nga, nevertheless. Gayon pa man, kahimat datapwat. Mabili na kayo doon. "Not my will, but thy will be done." Palakpakan nyo naman ang Diyos, ang Panginoon, na mabuti, umiibig sa ating mga kapatid. Eto na si Simon. Hello, naiisip nyo ba yung sarili nyo? Hindi ba? Isa na siya, siguro hindi mo naisip yun eh. Ang isip mo naman, papunta ka ng Hong Kong, at magkakaroon ka ng pera, ng dollars, mga kapatid. At meron sa inyo ito, marami na kayong mga plano, magkatayo ako ng bahay, bibili ako ng tricycle, bibili ako ng condo, bibili ako ng Pajero. Hopefully, magkasya yung sahod mo. Can you say amen? Amen. Pero pwede, di ba, mga kapatid? Hindi imposible. Yun ang plano mo. Pero sa plano ng Diyos, magtatagpo kayo sa araw na ito. Sa plano ng Panginoon, magtatagpo kayong dalawa, mga kapatid. Magtatagpo ang inyong landas. At mababago ang buhay mo mula sa araw na ito. Can you say, praise the Lord? At ang sabi ng Bible, mga kapatid, eto na si Simon. Binuhat niya. Pag-isipan niyo itong maigi, mga kapatid. Sa libo-libong mga tao. Kasi nung panahon na ito, ito po ay day of unleavened bread. May piyesta sa Israel. Kaya mula sa iba't ibang mga bahagi ng mundo nang galing yung mga Hudyo. Ang tanong, bakit si Simon pa? Hindi ba? Kung minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit sa dami-dami ng tao sa Hong Kong? Milyon ng tao sa Hong Kong, Panginoon. Bakit ako ba? Alala ko nung mga young people kami, hanggang young people kami. Tingnan yung puting buhok. Young at heart pa rin. Can you say amen? Amen. Meron kaming awit na nalala ko eh. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh how, sorry. Could you pardon me, forgive my iniquities? Hindi ba, mga kapatid?
Out of millions of people. Out of thousands of people. Maraming nanonood. Maraming nakamasid habang dumadaan ang Panginoong Hesukristo. Buhat-buhat niya yung cross, mga kapatid. Pero ang napili nung sundalo ay si Simon of Cyrene. Can you say amen? Amen. Dahil sa Diyos, mga kapatid, malayo man ang pinanggalingan mo. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, alam ng Panginoon na kailangan mo siya sa araw na ito. Alam ng Diyos ang iyong pangailangan at handa niyang katagpuin sa oras na ito ang iyong mga pangailangan. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang malaman, mga kapatid, na mayroong Diyos na nakakita sa ating mga pangailangan. Merong Diyos, mga kapatid, na hindi ang ating kultura, hindi yung ating pinanggalingan, ang basihan ng kanyang pagpili sa atin. Kung hindi anong sabi ng Bible, for God so loved the world. Everybody say the world. The world. Pag sinabi mong the world, it's regardless of your race. It's regardless of your color. Ano man ang kulay ng iyong buhok, ng iyong skin, mga kapatid. Iniibig ka ng Diyos. Namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan. At ang sabi pa ng Bible sa atin, for God so loved the world that He gave. Everybody say, He gave. Nagbigay ang Panginoon dahil walang pag-ibig, mga kapatid, na hindi nagbibigay. Kung may nagkasabi sa'yo, oh, I love you, todo-todo, without preno, wala namang binibigay sa'yo, magduda ka na. Hello? Dahil ang tunay na pag-ibig, nagbibigay. In fact, mga kapatid, nung magbigay ang Panginoon, He gave all. Sabi nyo nga, all. Lahat, ibinigay ng Panginoon. Todo! Wala nang iba. Isa pa nga palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, Jesus said, no good servant serves two masters. You see, the cross is a symbol of subjection. It's a symbol of submission. Pagpapasakop, mga kapatid. Wala kang choice eh. Kapag ikaw ay nasa cross, wala kang magawa eh. Nakita na ba kayo ng tao na nakapako sa cross at susuntokin kita dyan? Hindi ba? Naisip ba siya nasabi ko? Hindi ba? Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Dahil mahirap dalhin ng cross kung may pride ka eh. Sige, subukan nyo mamaya. Lakad kayo ng Central, dala mo ang cross. Ikaw lang mag-isa may cross. Eh yung nga lang Bible, di ba? Nahiya ka nang dalhin eh. Lalo na pag yung Bible mo medyo mataba, parang encyclopedia ang laki, di ba? Parang... Pwedeng... Nalala ko ng mga young people kami, yung iba kong mga kasamang young people eh. Naghahanap ng New Testament. Kasi nandito. Pero alam nyo ba, may istorya niya sa Baguio. Si Brother Ismael Coloma, umuwi, mga kapatid, dala niya New Testament. May na-meet silang mga mga drug addict. Bigla lang sa sinaksak. Takbo sila sa church, mga kapatid. Sabi nung isang kapatid, Pastor, sinaksak siya. Si Ismael! Sabi naman ni Ismael. Ang tingin niya, mga kapatid. Binuksan niya yung New Testament. Doon lang tumusok, hindi tumagos, mga kapatid. Palapakan nga inyong Panginoon. Why? Because God is a God of miracle. God can preserve His people in time of need. For the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him. Nandoon ang mga anghel ng Diyos sa mga tao may takot sa Kanya. Hallelujah. At ito, ang cross. Everybody say, take up your cross. Take up your cross. Marami sa atin, di ba? Kung ba pwede lang. Lord, pwede ba? Wala na lang cross. Di ba nga, shortcut na lang. Di ba? Hello? Sino gusto magpasa ng cross dito? Pastor. Yan na nga sinasabi ko. Lord, I want to be your disciple.
I want to follow. Ito, cross, Lord. Hindi yan ang hinihingi ko, Lord. Ang gusto ko yung blessing. Many people want the crown, but nobody wants the cross. Hello? Amen. Ang gusto natin yung corona. Ang gusto natin yung paghahari. Ang gusto natin yung pamamahala, mga kapatid. Pero walang gustong mamatay sa cross. Hello? Amen. But you see, it is inevitable. Pag sinabi mong inevitable, hindi mo maiiwasan. Ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you need to take up your cross. Amen. Hindi ito, please. Hindi ito nagmamakaawa. Sige na, buhatin mo yung cross mo. In fact, mga kapatid, nung si Simon the Cyrene ay nakatayo doon, the Roman soldier has full authority over him. Dahil sila noon ay subject ng Roman Empire. Pag sinabi ng Roman soldier, ikaw, buhatin mo to. Wala kang magagawa sa ayaw mo at sa gusto. Masakit man sa kalooban mo, kailangan mong sundin. Amen. Hello? And Jesus is telling us that Jesus is not a Roman soldier. He is the Lord of Lords, the King of Kings. Pero ang sabi niya, if you want, ang tanong ngayong hapon, do you want to be His disciple? Amen. Amen. Medyo matigas to, no? Medyo parang bulalo itong ating pinag-uusapan. Hallelujah. Yain. Can you say amen? Amen. You need to take up His cross. Sabi niya, and follow. Eh, hindi ka pwedeng sumunod sa Kanya na wala kang dalang cross. Nanindihan niyo? Amen. Kasi akala natin. Kaya nga sinasabi ko noon di ba? Pagka merong mag-baptize, sasabihan ng mga tao, pati ka baptize ka, mawawala lahat ng problema mo, gaganda ang buhay mo, andito, praise God, hallelujah. Kaya nga may lumapit sa akin noon galit na galit. Sabi niya, Pastor, mula nang binaptize mo ako, dumami problema ko. Ba't hinisisi mo ako? Huwag ka matakot si Russell. Russell pala, sorry. Russell. Ako pa sinisi. Sabi ko, taga-bautismo lang ako. Can you say amen? Amen. But you see, the cross, it only means we have to die to ourselves. Kailangan mamatay yung lumang Sister Nitz. Hello? Yung lumang Sister Felicidad. Kaya ngayon, Feli na. Praise God. Di ba? Yung dating Sister Delia, ngayon Sister Del na. Because the cross is the symbol of death. Kaya nga sabi ng Bible, kapag tayo lalapit sa Diyos, we must repent of our sins. Everybody say repent. Amen. Kailangan tayong magsisi. Nalala ko tuloy, merong binautismohan na lalaki, mga kapatid. Nung siya binautismohan, sabi ng pastor, nag-pray sila. Oh Brad, habang nag-pray tayo, magsisi ka! Pagmulat ng pastor, nawala na yung lalaki. Sabi niya, Pastor! Sa laot na, mga kapatid. Balik ka rito. Anong ginawa mo? Sabi mo, Pastor, sumisid. Hindi yun ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Nagkaroon sila ng misunderstanding. Ano ba ang pagsisisi, Pastor? Pagsisid? Hindi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Kung noon, etong sinusundan mo, eto ang buhay mo, masaklap ang buhay mo, marumi ang buhay mo, pati pananalita mo, marumi. Pag nagsisi ka, tatalikuran mo yan, hindi mo na muling babalikan pa. At yun ang sinasabi ng Bible na kamatayan. When you repent of your sins, you die to your old self. Hello? Kaya nga sabi ni San Pablo, I die daily.
Hindi ibig sabihin, araw-araw nagpapakamatay si San Pablo. Ang ibig sabihin, araw-araw, iniaalay niya sa Diyos, Panginoon, ano man ang kasalanan ko, patawarin mo ako, Panginoon, baguhin mo ang aking pagkatao. Amen. Take up your cross. Everybody say, take up your cross. Take up your cross. Ang madalas, narinig natin ang mga pangangaral ngayon, mga kapatid, na kapag lumapit ka, oh, come to Jesus and you will be blessed. Come to Jesus at yayaman ka. Come to Jesus at magiging milyonaryo ka. Pero mali, anong sabi ng Panginoon? Follow me. Take up your cross and follow me. Tito Bueno. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Where's Tito Kailangan Bueno? mo kong dalhin yung cross. Kaya maraming mga Kristiyano, they become disillusioned. Bakit ang inaasahan nila? O pag ako tumanggap sa Panginoon, yayaman ako, tataya ako sa Marxist, oh, praise God, pinag-pray namin, nanalo ako. Kasi yun ang feeling nila eh. Pero anong sabi ng Panginoon? You have to take up your cross. Saan niyo yung ingay? Bakit? Kasi tahimik kayo eh. At pag tahimik tayo, magandang sign yan. Anong ibig sabihin yan? Nakikinig kayo. At yung salita ng Diyos, pumapasok sa loob. Hello? Nararamdaman niyo ba? Amen. Nararamdaman niyo ba, mga kapatid? Glory to Jesus. Di ba? Amen. Simon is reminding us of something. Si Simon, he was compelled. He was forced to take up the cross of Jesus Christ. Pinilit pa siya eh. Masakit nga sa loob niya eh. Pero to be honest, mga kapatid, to take up your cross, it's something painful. Masakit, hindi ba? Mahirap magbuhat ng cross. Pero I have good news for you. Sabi niyo nga, good news. Good news. Ano yung good news? Binuhat na ng Panginoon yung krus. Amen. Hello? Tapos na eh. Binayaran na ng Panginoon, mga kapatid. Ang ibig pa sabihin niya, Pastor, tuwing mahal ng araw, pupunta kami doon sa may Pampanga at magbuhat kami ng cross namin at hampas-hampasin yung aming likuran. Hindi yun ang ibig ko sabihin. At hindi rin yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Amen. Kung hindi dapat tayong magpasakop sa Kanya. Because the cross, it speaks of what? That you are dead. Anong ibig sabihin niya ngayon? That now, you have a new master. Everybody say, a new master. May bago ka ng Panginoon. May bago ka ng namamahala sa iyong buhay. Dati, ang team song mo, yun na nga eh. Madalas kong bagitin sa inyo eh. I did it my way. Di ba? Kaya nagka-wayward ka. Nagkagulo-gulo yung buhay mo kasi you did it your way eh. Dinadaan mo sa sarili mong gawa, sa sarili mong pamamaraan. At ano pa? Sabi ni San Pablo, dati ang ating master ay si Satanas, mga kapatid. Amen. Masakit mang tanggapin ito. Di ba, minsan pa nag-aaway yung mga magulang natin sa Pilipinas eh. Anak ka ng Sagot naman ng isa, anak ka rin ng Sabi ng anak, kaya pala ako gano'n. Hello? Hindi ko na binanggit kasi baka maano pa kayo, ma-open pa kayo eh. Hindi ba? Kaya pala gano'n yung anak eh. Kasi ba rin, yung nagsama mga kapatid eh. Hindi ba? Pero ano nangyari? Sabi ng Panginoong Jesucristo, no good servant serves two master. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You have to make a choice. Sabi niyo nga, I have to make a choice. Kailangan kong pumili ngayong araw na ito. Kailangan kong magkaroon ng pagpili sa araw na ito. A decision has to be made. A commitment has to be made. Amen. Buhat ni Simon, mga kapatid, yung cross. Alam niyo, na-imagine ko si Simon. Sa Bisaya pa, nagbabagot-but siguro siya eh. Hindi ba? Isipin mo, sa isip-isip niya, pambihira, pumunta na ako sa Jerusalem para mag-business transaction eh. Ito ngayon, buhat-buhat ko itong cross na to. Bakit pa kasi, dapat siya nabuhat niya sa criminal eh. Nakikita niyo ba yun, mga kapatid, di ba?
Although hindi binanggit ng Bible, pero kung ako si Simon, yun talagang reaction ko kagad. Hindi ba? Yung bibig mo parang puwit ng manok. Hindi ba? Oo nga, buhat mo nga yung cross, mga kapatid. Pasan mo nga. Pero masama loob mo eh. Ang bihira naman, ang daming pagkagawa sa akin, ito pa pinagawa sa akin. Eh, naman binigay na ano, cross naman. Eh, bakit hindi ba pwede? Siya na lang dapat nagbuhat ng cross. Bakit ako mabuhat ng cross? Lord, bakit ako may problema? Dapat sila may problema. Dapat sinabi mo, yung masama dyan, pagkapatay mo yung mga masama yung mga illegal, yung recruiter na yan, mga masamang tao, patayin mo sila lahat. Isa pag nanonood kami ni Sir Gino, kasi nanonood ako nung yung sa balita ba sa Pilipinas, sa internet. Sabi ko, dapat paglilipulin ng Panginoon. Yeah! Hello? Hindi mo naisip yun? Di ba nalang pag naloko ka, di ba? Naloko ka na, hold up ka, ano pa yung ginawa sa'yo mga kapatid, di ba? Sabi mo, Lord, pambihira naman, Lord. Ako pa yung mabait, ako pa yung walang ginagawang masama. Yung mga namangutang, yung mga... Yung iba sa'yo, nagigets niyo yung ibig ko sabihin, di ba? Lalo na pag ikaw yung inaapi, di ba? Lord naman, unfair naman eh. Bakit ako inaapi? Mabait naman ako, bati naman ako. Hello? Alam ko nakaka-relate kayo mga kapatid. OFW kayo eh. Di ba? Tapos magagalit ka pati sa gobyerno, di ba? Pambihira kami naman naghirap dito. Kuskus na kami ng kuskus. Kasi mga gobyerno naman, kuha ng kuha, kuha ng mga pinagkukuha, kuha ng mga bahay-bahay na. Pati sa airport na yun. Saan yung mga pauwi ako rito eh. May dala akong egg pie. Egg pie na nga lang. Patala ko sa asawa ko. Nailapag ko lang sa airport. Nakalingat ako. Pag tingin ko wala na yung egg. Hindi sister, walang halong biro. Nawala yung pagkapastor ko eh. Hindi na ako nagtatak doon. Tahimik na ako. Pero sa isip-isip ko, Lord, kami ng mga tao. Walang patawad, pati ba naman egg pie? Hindi ba? Nasira yung araw ko mga kapatid. Hanggang na sir, talo pa. Egg pie, egg pie. Egg pie, egg pie. And you know what? Sometimes, life is like that. Amen. Hindi ba mga kapatid? That's what Jesus is trying to say. Ito si Simon eh. Sa isip siguro niya, nananahimik ako rito eh. Napadaan lang ako. Bakit ako ang kailangan magbuhat ng cross na ito? Wala akong sala. Ang problema, hindi naisip ni Simon na si Jesus walang sala. You see? Di ba, minsan ganun tayo, di ba? Galit na galit pa dahil sa isang egg pie lang. At now, I'm being honest, mga kapatid. Kasi araw ko, sister, dahil sa egg pie. Sabi mo yun? Hindi ba? Ikot ako ng ikot sa airport, nahanap ko sino madalang egg pie. Kaya lang, na-realize ko, na kapag sinabi ko, oy, egg pie, may pangalan ka pa. Sana kung may kasalaw, happy birthday, Richard sa egg pie, di ba? Wala naman. Na-realize ko, tumahimik na lang ako, sabi ko. Pero ba, pakita kong box, hindi ko maiwasan, talagang titingin ka mga kapatid. But then, what Jesus is telling us is this. Sometimes when you take up your cross, it might seem unfair. Ito pa, masaklap kung minsan, di ba? May pasan siyang cross, may pasan siyang cross, may pasan siyang cross. Pero bakit kailangan tignan mo yung cross ng ibang tao? Bakit sa kanya doon ang liit? Alam mo, nakakatawa, pero there's a truth in this. Kasi ang tingin mo lagi,
life is unfair to you eh. Yes. Yung pananaw mo baga, na hindi mo naisip, tingin mo lang yun na maliit yung cross niya. Hindi mo alam talaga yung buhay niya eh. Hindi mo alam yung sa loobin niya, mga kapatid. Hindi mo alam yung actual na mga problema dinadaanan niya sa buhay. Nakita niyo na ba siya, mahirap kasi kung ano siya pangalan niya, yung walang kamay at walang sa YouTube, mga kapatid, talagang nag-seminar na siya ngayon. Sinek. Nung nakita ko siya, sabi niya gano'n eh. Sabi niya sa kanyang isang lecture, sabi niya, most of you will say, life is unfair. Hey, sabi niya, look at me. Look at me. Ikaw dyan, nag-i-emote ka dyan, para ka nang gusto magpakamatay, feeling mo, end of the world na. Eh, may kamay at baka naman. Kung meron man, dapat siguro magpakamatay siya eh. Di ba? Walang. Nakapag-asawa pa. Ang ganda ng asawa. Hello? Si Simon, sa Bisaya, nagbabagot-bot siya, mga kapatid. Pero hindi niya naisip na ang Panginoon, He is about to die on the cross of Calvary. Eh siya magbubuhat lang naman eh. Kaya nga, somehow, this answers is life unfair? It may seem, at the moment for you, para sa'yo, parang unfair yung buhay eh, di ba? Ang iba sa atin, biglang na-terminate. Parang tingin mo, unfair naman. Ano ba yun? Pag ikaw na-terminate, masama loob mo eh. Pero may namit akong tao na tuwang-tuwa, mga kapatid. Oo. Sadly, sabi niya sa akin, Pastor, terminate ako, Pastor. Praise the Lord. Hindi ko maiwasan na to. Sabi ko, sister, kakaiba ka. Ikaw ang na-terminate. Sabi niya, hindi, sawag-sawa na ako sa amo ko eh. Ang tagal ko nang gusto magpa-terminate eh. Kung minsan yung ano rin eh, yung attitude mo eh, no? Di ba? Pag nabumok mo ka dyan, ikaw ang ano ba? Pero itong tao, praise God, Pastor, na-terminate ako. You know what? The cross, it speaks of obedience. Because commitment to Christ, it demands total obedience. Total service, mga kapatid. Ang Panginoon nakabayubay sa cross. Sabi nga ni Pastor Rumpad, no? Excuse me for using this as an example. Sabi niya, mahirap mong unawain yung kaisipan ng Diyos. Eh. Kasi sabi niya, kung ako lang, sabi niya, kung ako lang, this is just parang hypothetical situation, sabi niya. Kung ako lang ang Diyos, at nandoon yung mga Pariseo, nakabunis-nis pa. Kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan. Di ba? Ang yayabang pa eh. Sabi ni Pastor, kung ako ang Diyos, tinanggal ko yung cross at pinagpapukpok ko sila sa mga puro. Ha? Pero sabi niya, alam niyo, na-realize ko, salamat na lang. Hindi ako ang hindi ba? Why? Because God is wiser than man. Yes. Tayo limited lang eh. Pero ang Diyos, yung scope niya, kapatid, wow, it transcends everything. It goes beyond what we can see, we can understand, mga kapatid. He's above and beyond. Somehow, Simon, God placed him there at the right time. Yes, maaaring nagabagot-but siya. Maaaring umaangal siya. Pero somehow, habang buhat-buhat niya yun, habang pasan mo yung cross, you realize, mahirap ka na. It's not something that a person would do every day. But you see, Jesus said, take up my cross and follow. Your cross, your cross. Napansin niyo ito ha? Nung sinabi na pa nyo, take up your, sabi mo, my cross. My cross. Dahil yung cross mo, iba sa cross mo. Sabi na pa, it's something personal. It's something that is yours alone. And you know what? Sa mga writings ni Pablo, ang sabi niya, walang pagsubok
na hindi ibinigay sa'yo ng Diyos na hindi mo kaya. Amen. Kaya nga, it's your cross. Iba ang cross niya sa cross mo. Iba ang pasan niya sa pasan mo. Pero may tiwala ang Diyos sa'yo. Kaya mo yun. At kung sakali, sabi ni San Pablo, hindi mo na kaya, God will make a way of escape. Amen. Bakit? Siya na ang papasan. Amen. Bakit? Pinasan niya na eh. Tapos na eh. Bayad na lahat eh. Yung ating daladalang cross, wala na lang yun eh. Compared to what? To what He carried on Calvary. The cross we're carrying, it's incomparable, man. Hindi na pwedeng ikumpara. Dahil ang sabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Bayad na. Tapos na. No good servant serves two masters. Ang sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin, are you willing to follow me? Simon pinilit eh. Pero ito ang kaibahan kasi, when you have a servant's heart, may mga panahon, hindi ka na kailangan utusan. Alam niyo, Sister Geraldine sa bahay, hindi na. Minsan nga, nagugulat ako, para akong doon. Tama yung ginaganda niya ko minsan. Kasi yung heart eh. Di ba? Pag mahal mo yung isang, kahit na tao lang yung mahal mo. How much more if you love God? Amen. Alam niyo, ito ang kaibahan kasi, ito ang kaibahan, ano? Pag yung tao mahal mo, ang dating eh, parang hindi sacrifice, di ba? Ito yung sabihin. Na-in-love naman na siguro kayo, di ba? Kahit minsan lang, okay? Pansinin niyo to, pag yung tao mahal mo, kahit anong gawin mo eh, parang it's nothing. Di ba? Pero pag yung hindi mo mahal, timpla mo ang kape, swerte ka sa buhay. Hindi ba? Ay mga kapatid, minsan kapag gising ko yung asawa ko, may kape din. Hindi ko binabola sa sister, pero totoo yun, it's the truth. Alam ng ibang mga kasinanay, pero lang yun. Why? Kasi andun yung love, there's the difference. Hindi niyo mga kapatid. I'm giving this illustration para mas maunawaan ninyo. Pag na-in-love ka sa Panginoon, it's the cross, it's nothing na eh. Di ba? Basahin niyo yung writing sa San Pablo. Sabi ni Pablo, I revel on the cross, sabi niya. The word rebel is not B, it's V. Ibig sabihin parang, he rejoices in it. He proclaims the cross, mga kapatid. Pinangangalandakan niya ang cross. Because the cross was before a message of death. But now, it is a message of life. Hello? Because Jesus has conquered the grave and the cross. Tapos na. Bayad na niya. Kaya actually ngayon mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, take up your cross. It is not something that is really quite heavy now. Bakit? Nandun na yung love mo sa Panginoon. Lord, I love you. And I'm doing this from the bottom of my heart. Can you say amen? Praise God. Hallelujah. And let me give you mga kapatid. Saya nga sabi ng Bible sa atin, no good servant serves two masters. It is when we serve God, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, the cross becomes a symbol of hope and life for us. Nagiging symbol ito ng ating buhay. Dahil sa cross na ito, namatay ang Panginoong Jesucristo. He gave His life for a ransom that we might have eternal life. Walang hanggang buhay para sa atin, mga kapatid. Praise God. As we stand right now, habang tayo tumatayo ngayong hapong ito, mga kapatid, as we come into God's presence, pagbubuhat ng cross. I-compare niyo lang ng konti. Nang buhat ng Panginoon yung cross, wala siyang tulog magdamag, pinahirapan na siya. Si Simon hindi eh, di ba? Kararating niya lang eh. Wala nga sigurong pasa sa kanyang katawan.
he was quite healthy. Binuhat niya siguro yung cross. Oo, mabigat, pero parang, di ba? Parang it's just something that's hindi walang ganong problema. Now, sa end ng story, si Simon parang isang enigma baga na hindi natin alam kung ano talaga ang naging ending eh. Pagdala kaya niya si Sister Jean sa cross sa Calvary, na-realize kaya niya na hey, ito ako, nagko-complain ako, umaangal ako na mabigat yung cross, pero eto ngayon si Jesus Christ, I believe hindi niya kilala ang Panginoon eh. He doesn't have any knowledge whatsoever. But somehow, he was introduced to him that day. After siguro niyang buhatin, ito, wala na sa Bible, hindi ko na alam yung the rest of the story. Nagtanong kaya siya, Sister Jean, sino yung tao niya? Bakit pinabuhat sa akin yung cross? May alam ba kayo? Sino siya? Ano ang niya? Anong dahilan? May crime ba siya? Pumatay ba siya? Anong dahilan? O baka naman, pagkatapos niyang buhatin yung cross nila, pag niya ron, tapos na, end of the story. O, nagawa ko na yung duty ko, tapos na yung trabaho ko, aalis na ako para i-meet ko yung tao na dapat kong i-meet. Hindi natin alam, diba? Pero ngayong hapong ito, pwede mong malaman kung ano ang ending ng istorya ng buhay. Hindi natin kailangan bitinin, hindi na kailangan parang misteryoso yung ending. Mas maganda ngayong hapon, alam mo na, Lord, I want to take up my cross. Dahil alam ko, kasama kita, Panginoon. Alam niyo, yun ang maganda kasi. Sabi ng Panginoon, come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Sabi niya, kapahingahan eh. Sister Brenda, kapahingahan ang ibibigay niya. Pero pansinin niyo, huwag kayong matapos sa verse na yun. Dahil ang sabi ng next verse, for I am meek and lowly in heart. At anong sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Take my yoke upon you and learn of me. Kilalanin ninyo ako. For I am meek and lowly in heart. Alam niyo mga kapatid, yung pamatok na yon, yung nilalagay sa sa kalabaw. Ayan. Nung unang panahon kasi, Sister Amin, dalawa yun eh. May single yoke, may double yoke. Yung single yoke, solo mo yun. Bahala ka sa buhay mo. Pero nung sinabi ng Panginoon, take my yoke, I will give you rest. Bibigyan kita kapahingahan. Pero hindi ibig sabihin na napakuya-kuya-kuya ko dyan. Hindi. Sabi niya, take my yoke, halika. Pasanin mo yung pamatok ko. Anong ibig sabihin nun? And learn of me. Kasi nung unang panahon, kapag mayroong baka na bata pa, tuturuan nila na matutong mag-araro, isasama yan doon sa maedad na baka para may magtitrain. Ang sinasabi ng Panginoon, hey, ititrain